inyo, hindi pa man ako nabubuo sa aking pinanggalingan sa isang lihim na lugar na yon at mahiwagang pagkakabuo sa akin, kilala nyo na ako. Alam ng Diyos ang ating pagkakabuo, ang ating pagkatao, ang ating buong pagka-espiritu rin. That the Lord knows and has seen our unformed body. Sabi, all the days ordained for me were written in your book. Ang aking buhay ay nakahanda na, nakatalaga na, isinulat nyo na. It was written in your book. This ordination, some people call destiny, could refer to nature, inclination, the talents, and the strengths of every individual person. At pag sinabi na, all the days ordained for me were written in your book, many people would like also to read genes or genetic disposition as part of that book na isinulat na itinakda na ang magiging likas ng tao, ang magiging nature niya. That destiny is the general and lifestyle and direction of a person. Tinatawag ko minsan sa Tagalog na palad o kapalaran. But it is not necessarily every minute detail of daily life. And by the way, a very modern science called epigenetics show that in spite of our genetic disposition, ay maraming mga bagay na nag-i-influence sa ating pagkatao. The environment and the will of a person can change genetic activity without changing the genetic code. Very interesting study po ito. Isang breakthrough na scientific explanation and even proof, of the possibility of rebirth. Because for a while, people were saying, imposibleng baguhin ang tao dahil sa kanyang genetic code, dahil sa kanyang DNA, dahil sa kanyang genetic predisposition. Pero napatunayan ngayon na dahil sa kapaligiran at dahil din sa will o kaya ay sariling kalooban ng tao na kanyang pinananaig, maaari niyang baguhin ang genetic activity niya without changing the genetic code. And these activities could be imprinted on the very genes of a living person and his immediate descendants. In fact, a very interesting report of Time Magazine noong January 18, ang title pa, Why Your DNA Isn't Your Destiny, says that the new science of epigenetics reveals how the choices you make
can change your genes and also that of your children. So, pwedeng-pwedeng mabago, maguhin ng isang tao in one generation. No? At yan ay pwedeng mangyari sa pamamagitan ng pagpili kung ano ating maginagawa, patuloy na pagkikreate ng thoughts that turns into action, and action that turn into habits, habits that become lifestyle, can change genetic activity. But back to God's intimate knowledge of us. So kung tayo nililikha pa lang, binubuo pa lang tayo, genetic level pa lang, kilala na tayo ng Diyos, talagang alam niya kung ano ang bagay at dapat mangyari sa ating buhay. Pero hindi naman marahil ibig sabihin, pati pagpili mo kung mainit o malamig ang kakainin mo ngayon, kung ano isusuot mo bukas, tinakda ng Diyos. Pero binigyan ka niya ng isang naturalesa, isang natural na pagkatao na nakahilig sa mga bagay, na kung susundin mo yung hilig na yon at pagbibigyan ka ng kapaligiran at mangyayari yon, magaganap sa'yo yung talagang nakatakda at dapat maganap sa'yo. In a general way, because the details are up to you, because God had given us free will. Pero kilala tayo ng Diyos. Luke 12:7, indeed, the very hairs of your head are all numbered. Plural pa nga ang ginamit sa hairs instead of the more grammatically accepted na hair, kahit marami. Because grammar recognizes that you cannot count hair. But God counts hair, kaya ka hairs sa Bible. In fact, hair grows and hair falls every minute. So anong sinasabi that God knows the number of your hairs? God has a very updated knowledge of you. Hindi yung alam niya last week, last month, last year. This very minute, kung may bagong tumubong buhok at may bagong nalaglag na buhok, alam niya yung latest count. Doon tayo kakilala ng Diyos. Psalm 44:21, God knows the secrets of the heart. Kumisan ka, yung tao mismo nalilito, hindi niya malaman kung ano yung gusto ng puso niya talaga. Pero yung Diyos alam. God is your closest confidant. Kaya akala lang natin, wala tayong kumisang close friend, wala tayong mapagsabihan, walang nakakaunawa, walang nakakakilala sa atin. Pag naiisip niyo yung ganung bagay, ibig sabihin nakakalimutan niyo ang Diyos. Kasi kilalang-kilala at naiintindihan tayo ng Diyos. God knows your thoughts. Jeremiah 12:3, you know me, O Lord, you see and test my thoughts about you. Nakikita ba ang thoughts? Hindi. Pero nakikita ng Diyos. Basa niya ang ating iniisip at lalo niyang sinusuri, sinusubok kung paano tayo nag-iisip tungkol sa Kanya. Psalm 94:11, the Lord knows the thoughts of man. And Psalm 139 verse 2, you perceive my thoughts from afar. Luke 16:15, God knows your hearts. Anong kahulugan ng ganitong mga katotohanan sa atin, mga kapatid? Kung kilalang-kilala tayo ng Diyos, alam niya ang ating iniisip, therefore you can easily invite God into your thoughts. Pag nag-iisip tayo ng mga tukso, imbitahin agad nating sumali ang Diyos sa usapan para mawala yung tukso at matalo. Pagka yun tayo nakakapag-isip ng mga nakakasira ng loob, nakakatakot, nakakapanlumo, nakakanerbiyos, agad-agad isali ang Diyos sa pag-iisip at sa usapan para yan ay mapagtagumpayan. Napakahalaga ng application ng katotohanan that God knows our thoughts. And because we can change our thoughts by will, and because God likes to assist us in changing our thoughts unto what is good or better or best, then our thoughts need not oppress us. Kadalasan na nagpapahirap sa tao yung iniisip niya. Yung kinakatakot niya, yung nervyos niya, yung hirap ng loob, yung hindi niya maunawaan. Kumisan nga, hindi ka lang maalalang pangalan o lugar, hirap na hirap ang loob mo hanggang kailangan maalala mo yan. Kung pwede nga mag-text ka kahit sa ka-eskwela mo na nasa malayong bansa na ngayon, maalala mo lang yung pangalan ng isang kaibigan mong hindi mo maisip-isip. Ginagawa ng iba yan, hindi sila matahimik. Pero naaalala yun ng Diyos. At ang Diyos ay kapiling natin sa pag-iisip. Kaya hindi natin siya dapat iniiwan. Magpapasya ka, magtanong ka sa Diyos. Meron kang gustong maunawa, makikonsulta ka sa Diyos. Bago tayo makikonsulta kung kani-kanino. Madalas, lumalapit lang tayo sa Diyos pag mali na pala yung nagawa natin at may mga bunga na yung kamalian. Sa simula pa lang, thought pa lang, kasala na yung Diyos. Therefore, kasama siya sa execution for it to become an action.
Thoughts pa lang, action pa lang, kasama na, paano magiging mali ang pupuntahan ng ating buhay? God knows your words. Mga salita nating lahat, may katuturan man o wala, maganda man o hindi maganda, alam ng Diyos. Psalm 139 verse 4, before a word is on my tongue, you know it completely, O Lord. Bago pa man mamutawi ang salita sa aking labi, alam nyo na. Bakit alam? Kasi nga alam ni Lord yung ating genetic predisposition. Alam niya yung ating nature. Alam niya yung ating likas. So, alam niya, hindi niya tayo pinagsasalita na parang robot, pero alam niya kung anong sasabihin natin. Parang kung kilala mo isang tao, parang alam na alam mo magiging reaksyon. Pero kung isa nagkakamali tayo, pero ang Diyos, ganun ka-intimate ang pagkakakilala niya sa atin. So the Lord knows our vocabulary, and the Lord knows the kind of words that we might say. Matthew 12:36, but I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless word they have spoken. Alam din natin, dahil alam ng Diyos ang bawat salita natin, we will be rewarded for every good word we say. Ang katotohanan niyan, hindi na tayo kailangan maghintay pa ng judgment day para tayo maparusahan o magantimpalaan para sa ating mga salita. Sa buhay na ito pa lang, tayo'y nakikinabang na kung tayo'y marunong at magandang magkorte ng salita at tayo'y nagbabayad at nagdurusa na kung wala tayong kwenta magsalita. Kasi yung mga tao natutuwa o nagagalit sa atin dahil sa bitaw natin ng mga salita. At ang tuwa o galit ng kapwa ay gantimpala o parusa sa atin. Sapagkat pag sila natutuwa, marami silang willing na gawin na mabuti para sa atin. At kung hindi naman sila natutuwa, kahit kaya na nilang gumawa ng mabuti, ayaw nilang gawin. O gumawa man, konti lang. Kung minsan gagawa ka pa nga ng masama dahil nagalit sa'yo, dahil sa iyong salita. And we must never forget that every word we say is recorded in eternity. May katumbas na gantimpala at parusa ang bawat salitang namumutawi sa ating labi. Bakit? We have to be responsible for our speech. Because speech is great power, and it's a great power that comes from God. Kaya nating bumuo o sumira dahil sa pananalita lang. Kaya nating umakay o magtulak, kaya nating magbigay ng liwanag o dilim dahil sa pananalita. At ito ang isang kailangang lubos na makontrol ng tao, ang kanyang pagsasalita. Alam ng Diyos lahat. Ngayon, kahit hindi natin i-verbalize, nasa isip pa lang, alam niya na rin kasi alam niya yung thoughts. Para tayo maglilihim nun. Ang masarap na comfort dyan, bawat naman mabuting iniisip mo, alam din niya. Kaya kumisan, kahit hindi ka nare-recognize ng iba, nire-recognize ka ng Diyos. Sabi niya, what is seen in secret will be rewarded by the Father in heaven. Very importantly, God knows your feelings. Kumisan, nagdaramdam tayo at nadaragdagan yung pagdaramdam kasi hindi man lang napansin nung pinagdaramdaman natin na nagdaramdam na pala tayo. Nag-iinarte ka na pala, wala pa nakakahalata. Lalo tuloy kang lumulungkot at nagagalit. No? Yun pala, 3 araw ka nang hindi kumakain sa pagdadabog, wala pa rin nakakapansin. No? Sumasama tuloy ang iyong lagay. But God knows your feelings. Psalm 139 verse 3, you discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Kabisado niyo po ako, O Diyos. And what does it mean to us? That God can be our best friend. Nasikap na ba natin na kaibiganin ang Diyos? Oo nga, ang Diyos ay mataas, ang Diyos ay majestic, glorious, pero gusto rin niya makipagkaibigan sa atin. Kung minsan, we feel deprived of friendship. We feel poor because we don't have enough good friends. But maybe because we forget that God can be our first, foremost, and best friend. Hindi ibig sabihin na huwag ka na makipagkaibigan sa tao o sa pet mo kung gusto mo pa rin. Pero ang mahalaga, dinadevelop natin ang pakikipagkaibigan talaga sa Diyos. Because through Jesus Christ, God had become our friend. Na nahihingahan mo ng sama ng loob, na pagsusumbungan,
nilalapitan, nahihinga ng mga bagay-bagay, at na-enjoy natin yung kanyang company. Pag lagi tayong umiiwas sa pag-iisa, hindi natin nadidiscover yung ligaya na makapag-solo kasama ang Diyos lamang. Bagamat we were created socially, that we should interact with other people, but the beauty of aloneness is that solo-solo kayo ng Diyos, kayo lang. Walang abala at nakakapagniig talaga kayo. It is something that we should enjoy, especially kung talagang wala kang choice at wala kang makasama, alalahanin mo uli ang Diyos. Alam niyo, maraming pag-iisa. Kung lumalabo ang iyong mata, lalo pa nga at dumidilim talaga at nabubulag ka pa kuminsan, kahit marami kang kasama, pwede kang matuksong nag-iisa ka eh. Dahil hindi nila lubusan o unawaan yung kalagayan mo. Pero alalahanin mo, ang Diyos kasama mo, nasa puso mo, nasa isip mo. At yung hindi mo nakikita, nakikita ng Diyos para sa iyo. Kaya maaari nating makita yung daigdig, makita ang mundo through God. Yung mga nalulumpo, mga hindi makalakad, kung ano man ang kapansanan or old age, hindi ka na makapunta sa dapat mong puntahan. Kung minsan second floor lang ng bahay mo, hindi mo na maakyat. Pwede mo ngang marating kalangit-langitan through God eh. Kaya kung ang ating masyadong inaayos at dinadevelop, pakikipagniig sa Diyos, malalampasan natin ang mga limitasyon ng katawan. Limitasyon ng ating paa, ng kamay, ng mata, ng tainga, maging limitasyon ng ating isip o damdamin o puso dahil ang Diyos walang hanggan. So God is our entry point. God is our door into the eternal, into the everlasting, into that which is spaceless and timeless. And that becomes even more precious when you begin to be saddled with the reality of humanity, of mortality. Na kung minsan hindi na nagpa-function ang isang mong kidney, o mahina na ang iyong puso, o may karamdaman ng mga iba't ibang bahagi ng iyong katawan, pero sa pamamagitan ng buhay ng Espiritu na nasa atin, pwede pa rin nating malasap, maramdaman ang ligaya ng buhay, kahit isa-isang nagsasara yung mga bintana na physical ng ating buhay, at parang dumidilim pag nagsasara yung mga bintana, pero yung liwanag na nasa kalooban natin, yung liwanag na isinilang kasabay natin, yun ang liwanag na dapat natin lalong kilalanin, kaibiganin, at kasamahin sa buhay. Kasi yun ang liwanag, yun ang saya, yun ang musika, yun ang tunog, yun ang kulay, hugis, galaw, na hindi maaaring agawin sa atin ng anumang physical limitation. Pag masyado tayo naging physical at nilimit na lang natin yung ating buong consciousness to that which is perceived by the physical senses, it is so easy to be sad. Kasi kung minsan humihiram ang iyong pandinig, lumalabo ang iyong mata, humihina ang iyong mga movement, nagkakaroon ka ng mga sakit sa muscles, sakit sa mga internal organs. But the quicker that the body disintegrates, the more inevitable, in fact, the quicker eternity comes. Sapagkat ang tunay nga niya ng sinasabi, yung pagpalya ng katawan natin hanggang sa extreme nito, kamatayan nito, yun ang tunay na pinto para makapasok tayo dun sa buhay na iba, walang hanggan at spiritual. Of course, we were wired to appreciate and even to love life on this earth and in this body. But if that kind of life begins to be less and less, you know that there is something that becomes more and more. Kasi walang vacuum. And vacuum always attracts something. So pag lumiliit na yung mundo mo physically, nagkaka-espasyo para lumaki yung mundo mo spiritually. All the more that we should develop our spirituality and our fellowship with God. At madali sapagkat kilala niya tayo. God knows your actions. Revelation 2:19, I know your deeds, your love and faith, your service and perseverance. Maraming naglilingkod sa Diyos. Masaya na kahit hindi sila mapansin ng iba kasi alam naman nila pinapansin nyo ng Diyos. Meron din naman mga naglilingkod, masama loob, pagka hindi nare-recognize, hindi napapalakpakan, hindi nakikilala, maaari natin dapat na suriin kung sino bang pinaglilingkuran natin, ang pagkilala, ang palakpak, ang recognition ng tao, o yung Diyos na nakakakita ng lihim. At sapagkat wala namang lihim sa Kanya, at siya ay Diyos sa makatarungan, alam niyang gantimpalaan ang lahat ng mabuti nating ginagawa, lalo't sikreto. Mas gusto ng Diyos yung mga sikretong mabubuting gawa.
Sabi niya, do not sound trumpets before you when you give alms to the poor. Huwag na kayong tumawag ng pansin pag gumagawa kayo ng mabuti. Nagbibigay kayo na inyong mga abuloy, mga handog, mga ambag. Huwag na kayong magpakilala pa. Sapagkat ang nakikita ng Diyos na lihim na nagbibigay ay lalo niyang kinalulugdan. At lihim niyang ginagantimpalaan. Mabuti na nga kung ang gantimpalaan ng Diyos sa'yo, lihim. Kung alam ng lahat ng kamag-anak mo, baka salakayin ka agad. Mabuti nga yung lihim para nakakabuelo ka naman. Gusto natin lagi, public na public. So, nababaligtad. Why does God know you and me? Ba't niya kaya tayo kilala? Because God knows man. Because God lives in man. God knows man because God lives in man. Wala siya sa langit lang. Nasa puso natin siya. Wala siya doon lang sa mga ulap o sa malalayong mga planeta at bituin. Nasa kaloob-looban siya ng ating diwa. Genesis 2:7, the Lord God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Napaka makapangyarihan itong kaisa-isang sentence na ito. Na nung nilikha ng Diyos ang tao, inihingan niya sa tao yung sarili niyang hininga. Parang CPR. Parang resuscitation yan. Yung hindi na makahinga, biglang bubuksan mo ang bibig at bubugahan mo siya ng hininga mo, papasok sa kanyang hininga, at nabubuhay siya dahil sa inihinga mo. Yan ang ginawa ng Diyos. At of course, higit pa dyan. Yun lang ang kaya nating intindihin kasi yun lang physical na alam natin eh. Pero yung ibinigay niyang buhay sa atin ang galing sa loob niya. Hindi niya pinita sa puno, hindi niya kinuha sa ilog at inilagay sa iyo. Galing sa Kanya. Sumanib ang Espiritu ng Diyos sa lupa. At yung lupa na sinaniban ng Kanyang Espiritu, yun ang naging tao. May bahagi na galing sa Diyos, may bahagi na galing sa lupa. Hindi lang siya lupa at hindi naman siya Diyos. Pero nasa Kanya ang Espiritu ng Diyos at nasa Kanya yung katawan ng lupa. Mahiwaga, makapangyarihan, napaka-special ng tao. God's Spirit is given to man, God's Spirit lives in man, and God's Spirit will return to God after death. Pag ninamnam nyo to, ang sarap-sarap mamatay. Dahil biruin mo, babalik na yung Espiritu mong ipinahiram, babalik sa Diyos, never the same. Yung Espiritong galing sa Diyos, inilagay sa lupa, naging tao, at dahil yung Espiritu na naitumira sa katawang lupa, naranasan noon ang hindi kayang maranasan ng Espiritu lamang na walang katawan. Kaya napayaman din ng human experience yung Espiritu. The Spirit of God is all the potentials because this is the Spirit of God. But it's only a potential. It is not physically real until it takes on a physical body. Therefore, God, in glorifying Himself, in continuously enriching Himself, sent parts of Him to each of one of us. Ipinagkatiwala niya kanyang Espiritu sa lupa, naging ikaw, naging ako, naging tayong lahat, kaya tayong lahat nga galing sa Diyos. Kaya lahat ng tao magkakapatid. Pero binigyan yung katawan mo ng ito 20/20 vision, ito iba vision, yun kayang tumalo ng mataas, yun kaya namang lumangoy ng mahaba, ito kayang mag-isip, ito ang galing sa math, yun pwedeng magsayaw, yun pwedeng mag-music. So lahat na yun ang galing ng bawat tao na yan, pag sinundan niya at binigay niya sa Diyos at ginamit niya sa mabuti, pag hiwalay ng Espiritu niya sa katawan, babalik ang Espiritu sa Diyos na lalong mayaman kaysa dati. Kasi naranasan niya ang hindi kayang maranasan ng Espiritu lang. Dahil siya nagkaroon ng katawan. At lahat tayo ngayon, pagbalik natin sa Diyos, magiging bahagi muli ng iisang Diyos. That's why we will all be changed and we will be like Him. Yun ang sinasabi sa Bible. Huhubarin natin ang ating lupang katawan, ang kanyang mga kapintasan at mga kakulangan, at babalik tayo sa glorious state of being spirit, one with God and one with each other. Kaya sa church na nga ang pinaka-embassy ng langit. Dito pa lang nagpa-practice na tayo. Kaya brotherhood, sisterhood,
kapatiran. Kasi ng tunay nating status. Ecclesiastes 12:7, and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. How can it be clearer na bumabalik sa Diyos ang Espiritu? God lives in man, God lives in the human body. Masdan ninyo ang inyong katabi. Sige na. Tingnan ninyo sabi. Nakatira dyan ang Diyos. Siyempre, may iba ding nakitira, no? May squatter dyan. Kaya kailangan medyo ilagay sa lugar yung informal settler na yan, no? Pero ang nakatira sa tao, Diyos. Pag minumura mo yung kapwa mo tao, minumura mo yung Diyos na nakatira sa Kanya. Pagka nilalait mo, iniinsulto mo, iniisnab mo, minamaliit mo yung Espiritu ng Diyos na nasa taong yan. Pag sinasaktan mo, pinagtataksilan mo, kinakawawa mo, ginuguto mo, ginagawa mo yun sa Diyos. Kaya ang sabi ni Jesus, whatever you do to the least of this, you do to me. Meron ka bang pwede gawin sa kapwa mo na hindi mo ginagawa sa Diyos? Nakatira sa Kanya yung Diyos. Pagamat may squatter din, ha? Dapat malinaw yan. 1 Corinthians 6:19, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? Ganun kahalaga yung tao. Kaya kung kaya mong sagipin yung tao, batang natutulog sa kalsada, mabigyan siya ng shelter, ng makakain, gawin mo yun. May alang-alang sa Espiritu ng Diyos na nasa Kanya. Kaya dapat ating lutasin ang poverty. Bawat tao binigyan ng Diyos ng kakayahan at talento para yun ay mamulaklak, magbunga, at maranasan ng Espiritong inilagay sa Kanya yung dapat maranas in accordance with the giftings given to the person. Pero pinakamalaking humahadlag dyan, poverty. Maraming magagaling na pianista, hindi man lang makapag-piano. Ni pianono nga, hindi maka-afford. Dahil walang pera. Ang dami naman pera sa planeta, bakit nasa bulsa lang ng mga politiko? Diba? Ang dami-daming pera sa planeta, nasa bulsa lang ng iilan. Ang daming pagkain sa planeta, nasa sikmura lang ng konting tao. Napapansin nyo ba, ang daming magagandang view sa Pilipinas, mayayaman lang yung nag-enjoy? Because of the disparity in economics and politics. Kaya yung corruption, yung pagnanakaw, yung hindi pagiging tapat sa yung mga sinusumpaang tungkulin sa publiko, yan ay kalapastanganan sa Diyos. Because any high position, private or public, is God's trust. Binibigyan ka ng Diyos ng mataas na katungkulan para dahil sa kapangyarihang ipinahihiram sa iyo, makapagpa-improve ka ng buhay ng mga tao, mapalaya yung mga tao sa poverty, and they'll begin to develop their talents themselves. They can become dancers and singers, mathematicians and scientists. They can become what God wants them to be according to the giftedness that God had given them before they were even born. So that the Spirit given to them will be enriched, and when it returns to God, magre-report siya sa Diyos, this is what has happened to me. Na-develop ko ang talent, naranasan ko ang dapat maranas, naibig ko ang dapat ibigin, tumanggap ako ng pagmamahal, I became one with humanity and with nature, now I return to God. Kung may nalilito pa sa atin kung anong misyon ng buhay, yun. Na tayo pilgrims, dumadaan lang sa earth, ba't ba pinapadaan pa? Bakit ba ang Espiritu ng Diyos ay ipinahiram-hiram pa sa tao at nananahimik na lang sana sa mga kung saan man nandun? Because without the Spirit joining the physical body, experience will be impossible. Kaya ginawa tayong templo kasi gusto ng Diyos na magkaroon ng physical templo. At malinaw sa Bible that the temples of God are not stick or stone or steel or metal. Sabi, God does not live in shrines made by man. He does not live in temples made with human hands. But His temple is the body of the believer. And the temple you are. Yan ang sinasabi sa Bible. Kaya pag hindi mo inaalagaan yung katawan mo, hindi ka nagpapahinga, or hindi ka nagtatrabaho, yan yung dalawang extreme pareho yan na paglapastangan sa Diyos. Because God ordained work and rest. Kasi alam niya ang katawan ng tao, kailangan yon. Why the excursion of the Spirit into flesh? Because God experiences material life through man.
Ganun kahalaga yung tao. Nakikita, nararanasan ng Espiritu ng Diyos, yung hindi mararanasan kung walang katawan. Ideya lang, pero hindi physically real. Through man, the Spirit of God experiences the many facets and beauty of creation. Experience needs a physical dimension. Experience needs polarity and extremes for it to happen. Hindi mo man mararanasan ang lamig kung hindi mo alam ang init. Hindi mo mararanasan ang taas kung hindi mo alam yung baba. Hindi mo rin mararanasan ang saya kung hindi mo alam ang lungkot. Tulad ng, hindi natin nararanasan ang kalusugan hanggang hindi ka nakakaranas magkasakit. Kaya ang tunay na buhay na ipinahiram ng Diyos sa atin, may extremes. At magtataka ka, bakit may extremes? Kadalasan inconvenient. But experience is possible only when there is polarity. Nagkakaroon ka lang ng concept ng poverty pag meron kang concept of wealth. Nagkakaroon ka ng concept of peace pag nakakaranas ka ng concept of unpeace or trouble. Kaya everything that happens is a blessing to those who love God and are called according to His purpose. Even if it's an extremely difficult situation, it is only enriching your spirit. Kaya dapat positive ang pagtingin mo dyan. Go through it. Tell yourself, this too will pass, and I will pass this with flying colors. I will experience what must be experienced, learn what must be learned, do what must be done, and then report to God. Kaya tayo, pinapayagan at kuminsan ay sinasadya pa nga na ilagay ng Diyos sa ganyang mga sitwasyon. Genesis 2:7, man became a living soul. Nung nagsama yung physical at saka spiritual, nun siya naging living soul. Soul lang dati. Ngayon, with the body, it is a living soul. Philippians 2:6-8, very interestingly, ano sinasabi tungkol kay Jesus? He made Himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to death, even death on a cross. Nakita natin yung polarities dito, mga kapatid. From everything, Jesus became nothing. Kita nyo, extremes? He took the nature of a servant from Lord to servant. And He was made in human likeness, from spirit to human likeness. So He was found in appearance as man. From glory to humility, He humbled Himself. And then from life, He experienced death. Through His Son, the Lord Jesus, God in heaven experienced death. And then to live again. Everything was polarized. In the person of Jesus, all the breadth and width and length of human and spiritual experience happened. Yun ang isang himala ng kanyang buhay. That God would even experience life and death through the man Jesus. Dati, possibility lang yon. But with the body of the Spirit of God becoming His Son, the Lord Jesus, and dying, in effect, God experienced death without dying Himself. Kasi malaki naman problema kung yung buong Diyos yung mamatay para lang niya maranas, di biglang walang Diyos. Kaya mga iba, pagka Biyernes Santo, huy, patay ang Diyos, gumawa na tayo ng kasalanan. Kinicommemorate mo lang yung kamatayan, pero hindi naman siya namamatay muli. Now, why the incarnation? Bakit pa? Bakit pa tayo lilikhain? Bakit pa ipapadala yung Espiritu ng Diyos para maging tao? Because God, in His infinite wisdom and choice, chooses and works through man. Hindi niya pinapaliwanag, pero kung may ginagawa ang Diyos, gusto niya, pinapagawa niya sa tao. For example, 2:35, I will raise up for myself a faithful priest who will do according to what is in my heart and mind. Pwede naman kausapin ng Diyos lahat ng tao directly, di ba? Pero bakit may priest? Yung priest nakatayo sa pagitan ng Diyos at tao. Sasabihin ng Diyos sa priest, sabihin mo sa mga tao ganito. Sinabi naman ng priest. Yung mga tao naman may request sa Diyos, papadaling kay priest, sabi naman ni priest. O sabi po ng mga tao ganito, o sumasagot naman ng Diyos. Nakikita nyo ang daming kanyang pattern sa Old at maging sa New Testament. Sabi niya, ako ang magtatayo, paghihirang
sa isang tagapamagitan. Yun siguro ang magandang Tagalog sa priest. Tagapamagitan. No? Ang ganon. Nasusunod sa gusto ko. Yung ipinapasabi ko ang sasabihin. Hindi dadagdagan, hindi babawasan, hindi magpapakyut, hindi magpapapopular. Pag ipinapasabi ko, yun ang sasabihin. At sa katunayan, yun ang mga powerful preachers. Yung pag ipinapasabi, sinasabi nga, tamaan ang tatamaan, matuwa ang matutuwa, pero yung gusto ng Diyos sabihin, sinasabi. Kaya ang mga tunay na mga anak ng Diyos, sasakta na nga, nagkadurog-durog at nagkabugbog-bugbog. Simple, wow, I'm blessed. No? Yun ang talagang attitude na maganda, yung alam mong tinamaan ka, nasaktan ka, pero alam mong dapat ka naman talagang tamaan eh. Kaya natutuwa ka because you are edified, even though it can be painful. Deuteronomy 18:18, I will raise up for them a prophet. I will put my words in his mouth. Kaya naman ng Diyos magsalita mula sa isang napaka-loudspeaker. No? Napakalaking loudspeaker. Madinig ng lahat ng tao. Pero pumipili talaga siya ng mga tagapagsalita. Style niya yun eh. So susunod na lang tayo. Ephesians 2:10, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. What does it mean? Hindi ka pa ipinapanganak, may assignment ka na. Kaya ano ang misyon ng buhay? Hanapin mo kung ano ang iyong misyon. Ang iyong assignment. Nasabi ng Diyos, gawin mo ito, pagkatapos ng buhay mo dito, uuwi ka sa Diyos, magre-report ka, anong ginawa mo? Napaka-importanting maintindihan yon. Once more, yan ang problema sa poverty. Dahil ang mga tao, isang kahig, isang tuka, hindi na lang kakaroon ng oras mag-isip kung anong kahulugan ng buhay. Puro na lang kasi pag-aagaw buhay ang nangyayari. What is my talent that should be developed so I can experience for the Spirit of God what can be experienced only through my body? Everybody is unique. Kaya dapat lahat may papel sa buhay. Pero kung nauubos ang mula umaga hanggang gabi mo para ka lang kumita, at yun ang malungkot na katotohanan sa maraming tao, ibig sabihin, we are failing the agenda of God. That's why the people of God must wage war against poverty, must expose and fight corruption, must make wealth and redistribute the wealth of the planet through political, economic, and social power. Kaya maganda yung may power kung ginagamit mo para sundin mo yung kalooban ng Diyos to distribute. So everybody will develop. Nakakalungkot, meron ang galing-galing na pintor pero hindi na siya matutuloy magpinta dahil nawasak na yung kamay niya kasi sibak ng kahoy. Kasi kailangan niya mabuhay. So, anong ginawa? Nilikha pa siya ng Diyos, taga-sibak ng kahoy. Taga-buhat ng crane, dahil yung crane sira. So, pati crane binubuhat na. Hindi masamang gawin. Pero hindi lang yan ang dahilan, kaya tayo nabubuhay. John 6:38, for I have come down from heaven, not to do my will, but to the will of Him who sent. At lahat tayo ganun, may assignment. Kaya mahalagang lumalagay ka sa lugar at ginagawa mo kung ano yung tama. One way to know your assignment in life, look at your natural talents. Colossians 2:9, in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form. Ang buong-buong kabanalan, kaluwalhatian ng Diyos sa langit ay nabuhay sa loob ng katawan ni Jesus. At ganon din ang gustong mangyari ng Diyos sa atin. That He lives in us, that we are His priests and servants and spokespersons, so that we do what He has assigned us to do. At kita-kita natin yung doktrina that Jesus lives in the believer. This time, hindi na lang yung Espiritu ng Diyos Ama yung nasa believer, pati na ngayon Espiritu ng Diyos Anak. John 3:16, whoever believes in Jesus shall not perish but have eternal life. Pag naniwala ka kay Jesus, yung Espiritu niya tumitira sa iyo. Bakit? Kasi yung original spirit na ipinadala ng Diyos, nadumihan na. Nagkabalubaluktot na, nagkakupi-kupi, nagkapira-piraso, nagkawasak-wasak. Kasi sabi, the spirit that sins dies. Sabi ng Panginoon kay Eva at Adan, on the day that you eat of this forbidden fruit, you will die. So may namatay. Yung spirito na unang ibinigay sa kanila, namatay.
Espiritu naman ni Jesus ang sumanib sa iyo at sumama sa iyo at nakaisa sa iyo para mabuhay ka muli, na-revive, kaya bago ka na. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, is a new creation. The old is gone, the new has come. So the believer lives in Jesus. Jesus lives in you, you live in the believer. In Jesus rather. 1 John 2:6, whoever claims to live in Him must walk as Jesus did. So babalik na uli sa iyong misyon. Kasi nabuhay na uli ang Espiritu ng Diyos sa iyo, baka to mission. Ano bang mission ko sa buhay? Kaya hindi lang isang motif na nadadagdag sa buhay ng tao, si Jesus. Nagkakaroon ka ng mga bagong pananaw, bagong gawain, bagong pagkatao. Acts 17:28, for in Him we live and move and have our being. So God knows. God knows you, God knows your words, God knows your thoughts. Kasi kasama natin siya. Kaya bawat ginawa natin. So tayo mananagot sa mga bagay na ginawa habang nasa katawan na ito ang ating espiritu. Imagine nyo, while in the body. So may mga panahon that we will not be in this body when the spirit is released unto eternity. At ano yung good or bad? Hindi lang yung tinatawag nating masama o mabuti. Tinupad mo ba yung mission mo? Dinevelop mo ba ang iyong sarili? Ginawa mo ba ang iyong papel na naka-assign sa iyo according to your giftedness and capacity? Titingnan mo lang naman kapatid yung sarili mo ngayon kung anong meron ka, malalaman mo kung anong tawag sa iyo ng Diyos. Maganda kang kumanta. Natural, tinatawag kang kumanta. Alam nga naman kumanta para sa sanlibutan. Sa Panginoon. Although kung may hanap buhay kang kumakanta ka sa ibang lugar, hindi naman yun masama. Naghahanap buhay ka. Pero dapat may kaparte ang Diyos sa talent mo. At ano ba ang katawan ng Diyos ngayon? Hindi ang katawan ni Kristo, ang church. Alam na alam. May oras ka, ang dami mong oras. So anong papel mo sa church? Lagi kang nandun. Konti lang ang oras mo, pero ang dami-dami mong pera. So alam na alam ang papel mo. Donor. Pero wala kang oras pero may ibibigay ka naman. Ikaw naman ay engineer, ikaw naman ay architect, may construction, ang mga kapilya, alam mo, papel mo, hindi mahirap yan isipin sa buhay. Instrumentalist ka, teacher ka, binigyan ka ng Diyos ng gift so that you can participate in the body of Christ and in the world as well. May pananagutan ka sa buong kapaligiran. So yun yung good or bad. Ang tanong, ikaw ba, ilang na-compose mong kanta? Wala po. Judgment seat na to, ha? Binigyan kita ng talent mag-compose, anong ginawa mo? Di ba? Yun ang tanong. Anong binigay sa'yo? Parang yung mga taong binigyan ni Jesus ng talent, 10 talents, 5 talents, 1 talent, na naman pera naman yung talent na yun. Pagbalik niya, sabi niya, anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Hindi sa talent ng iba, sa talent mo. Kaya hindi ka dapat naiingit sa iba Ang galing naman nun, kung ganun lang ako, may gagawin akong ganun. Hindi nga ikaw yun Ikaw ay ikaw. So tingnan mo kung sino ka, yun ang papel mo sa buhay. At kung ano yung binigay sa iyong likas, i-develop pa. Yun ang isa sa mga pananagutan mo sa Diyos, kung anong pinagkagawa mo sa iyong talento. Nagamit ba yan sa kaluwalhatian ng Diyos, sa ikabubuti ng tao, ng mundo? Maiksi lang naman ang assignment natin dito, 50, 60, 70, 80, 90, 100 years. Sandali. Dapat hindi tayo mag-aksaya ng panahon. Napakahalaga. So God knows you intimately. God lives in you. Not for 1 minute that you should forget that you were created for a purpose. And the purpose is for the God to live in you. For the Spirit of God to experience the physical world through you and to do good in the physical world through you. So, live according to design. Let God's Spirit experience the material world through you and return to God with mission accomplished. Therefore, because you belong to God, you belong with all other living creatures. Napaka-importante. Tingnan nyo yung mga halaman, mga kapatid. Humihinga ka. Hiningahan ka ng Diyos minsan. Diba? Pero, paghinga mo ba, nag-inhale ka, tama na? Sino ngayon ang iniwan ng Diyos na tagahinga uli sa iyo? Alam nga namang siya na lang lagi. Marami pa siyang ibang gagawin sa buhay. Mga halaman. Kung nag-excel ka ng carbon dioxide,
kukunin ng halaman yon, pagbalik sa'yo, oxygen na. So, sino ngayon ang kahingahan natin? Halaman. Kaya dapat, mahalin mo rin ang mga halaman. Mayroong mga tao ang titinunong puno sa kanilang mga bakuran, pinuputol dahil ang dami daw kalat na dahon. Dapat siguro maubos lahat ng halaman sa buhay niya nang maubusan siya ng hinihinga niya na oxygen eh. Kung paano siya hahanap ng oxygen na yun. Ano? Hindi mo minamahal ang mga halaman. Nakikita niyo ginagawa ng mga sakim na mga negosyante. Sobrang careless deforestation. Kinakalbo yung mga gubat. Sino nagdurusa? Kapwa-tao, lalo yung mahihirap. Kasi yung logger naman, yung may-ari ng logging company, may bahay yun sa city na malaki. May bahay sa abroad yun. Kahit bumaha-baha doon sa kinalbo niyang bundok, hindi siya apektado. Nakita niyo yung pananagutan ng mga makapangyarihan at ang pagwaltas nila sa kapangyarihang ipinahihiram ng Diyos. Kaya kung mahal mo ang Diyos, mahal mo din dapat mga halaman. Tanim ka ng tanim, kahit sa paso, sa drum, sa tansan, pwede rin. Tatanim ka ng tanim. Dahil mahalaga yung halaman, bahagi ng buhay natin yan. Kaya nagkakanda, wasak-wasak ang buhay natin because we destroy plants. Eh, yun ang kahingahan mo eh. Yun ang iniwan ng Diyos sa piso ng Diyos. Oh, halaman, ituloy mo yung kahingahan dyan, na lang naman ako na lang lagi. So, iniwan niya yung daigdig self-sustaining. Kaya importante sa atin yan. We blend, we unite with God's creation. You participate. Your life according to God's design of you. May papel ka sa buhay. 1 Corinthians 12:7, to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. Ang linaw ha. Bawat isa, pinagpahayagan ng Espiritu, pinagpakitaan, binigyan ng kakayahan para sa ikabubuti ng madla. So, ang gift mo kapatid, hindi lang pang sayo, pang sa ating lahat yan. So, yung gift ko pang sa ating lahat, hindi ko dapat salohin. Yung gift niya pang atin. Pag absent kayo sa church, you're cheating all of us. Dapat kasali ka. Kaya nga mga kumisan, nabe-bless lang lagi dahil nakikinig sa tape at sa radyo. O, bless na kayo. Kailan naman kayo magiging blessing sa church? Alangan namang tanggap na lang kayo ng tanggap, tapos wala naman kayo binibigay na blessing. Inhale man kayo ng inhale, sasabog kayo. Kailangan mag-exhale kayo. You must receive and give. This is the circle of life. The manifestation of the Spirit is given for the common good. You are not your own. You were bought at a price, so glorify God in your body and glorify the body of the Lord, which is the church. Live life according to God's calling for you. Romans 12:6, we have different gifts according to the grace given us. Ibig sabihin din mga kapatid, tigilan ang mainggit sa iba. Kung ikaw, 4'7" ang height, huwag kang mainggit doon sa 6'2". May iba kang papel sa buhay, iba yung papel niya. Siguro siya taga-abot ng aratilis pag magkasama kayo. No? Pero may iba kang papel sa buhay. So find your mission. Never think that you're alone. Never feel that you are alone. Walang nabubuhay para lang sa sarili. Pero meron akong babala. Kung tanggap kayo ng tanggap dahil merong bigay ng bigay, huwag kayo